Ang isinagawang investigasyon sa madugong dispersal sa mga religista sa Kidapawan City. Makakaparehan po natin si Police Director Isagani Neres, head ng fact-finding team ng Philippine National Police. Director Neres, magandang hapon po. Welcome sa QRT, sir. Ay, magandang hapon, Emil, at magandang hapon sa lahat na nakikinig sa ating programa. Director, sir, unang-una, kamusta po yung isinasagawa nating investigasyon dito sa madugong dispersal na naganap dyan po sa Kidapawan City, sir? Yes, ito po yung ginagawa ng ating fact-finding team ngayon. Nagkatuloy-tuloy po yung pangangalap natin ng mga dokumento, mga pieces of evidence to support yung ating findings. At kung ano naman yung sa timeline po ng ating fact-finding team, ito po yung aming pangunahing, of course, yung ating sinusunod ngayon, of course, haste makes waste. Sa investigation po is haste makes waste. Pero nakikita namin na kailangan ko talaga, yung ang gusto namin dito is very thorough yung maging resulta ng ating fact-finding supported by credible pieces of evidence. Kaya talagang ito po yung ginagawa natin ngayon, yung pagkakalap ng mga ebidensya para makuha natin, maging realistic at acceptable yung resulta ng ating fact-finding investigation. At kanina nga, umattend po tayo doon sa Senate committee hearing at maraming mga nire-reveal na other angle ng kaso. We heard doon yung mga part ng rallyista, we heard yung comments ng mga human rights, na doon din ang ating governor ng North Cotabato, meron din siyang version doon. Kaya nasabi namin, it is a good opportunity na mapaganda natin ang itong resulta ng fact-finding. It is a good opportunity na magiging wholesome at kapani-paniwala itong maging resulta ng ating fact-finding. Of course, ang kabilin-bilinan ng ating Chief PNP, si Police Director General Ricardo Marquez, ay gawin na transparent itong investigasyon ng fact-finding, gawing makatotohanan ang resulta ng ating fact-finding. So, ito yung mga mga added inspiration po natin ngayon na dahil sa sinabi ng ating Chief PNP at talaga naman ganun ang pakay ng ating fact-finding na we will ferret out the truth kasi yun po ang maging basehan natin na para mag-recommend ng kung ano man yung baguhin doon sa police operational procedure kung meron man tayong babaguhin. At lahat na rin yung mga capability ng ating kapulisan, hindi lang siguro dito sa North Cotabato, this is an opportunity na ma-share natin yung mga weaknesses and strengths ng isang police provincial office para ganun mapaganda natin ang serbisyo ng kapulisan sa ating mamamayan. Ang sabi po nga ng ating Chief PNP ay gawin po natin, ito na yung opportunity natin na tignan at tignan kung saan tayo nagkamali at gawin natin, i-correct natin para sa magandang serbisyo ng ating kapulisan sa ating mamamayan. Director Neres, batid po namin na gumugulong pa rin ang investigasyon ng Fact-Finding Committee. Sa madalit sabi, wala pa hong resulta yung isinasagawa ninyong pagsiyasat. Ang susunod ko po magiging katanungan, dito pong nakaraang Lunes, naglabas ng statement itong Philippine National Police National Headquarters na di umano, yung pong isa sa mga pulis na nasugatan, positibo gunshot wound daw po ang tinamo. Director Neres, masasabi na po ba natin kung kanino posibleng nanggaling yung putok ng baril na tumama sa paa ng pulis na ito, sir? Ito yung mga yung mga nakuha na natin na unti-unti nating na-uncover sa fact na meron nga tayo si PO1 Roque na tinamaan po ng bala sa paa at ito yung nasa direksyon na sinasabi ng ating SOCO ay nanggaling po doon sa mga rallyista. At doon na rin sa resulta ng SOCO, meron ding mga na-recover ng SOCO na mga basyo ng caliber 45 sa caliber 38. At saka nakikita mo yung yung trajectory ng bala ayon sa SOCO at yung po yung sinasabi sa fact-finding na meron talaga pong mga baril na pumutok sa location ng ating mga rallyista. Yun po yung mga lumalabas ngayon. But of course, ang sabi nga natin dito is we want to really ferret out the truth. Aside from those allegations, yung mga pieces of evidence submitted to us by the SOCO, we want to also get the side of yung mga rallyista at yun po yung opportunity kanina na doon sa parte ng rallyista we are trying to say to them na sana makuha din namin yung version nila. Yes, I mean. Sa inyong estima habang gumugulong po yung pagsisiyasat, Director Neres,
ilang basyo ng bala at ilang ebidensya po yung nakukuha nyo na so far sa mismong lugar po ng pinangyarihan, sir? Actually, yung mga ang kumukuha po ng mga bala dyan, trabaho po ng SOCO yan. At yung SOCO natin nasa crime lab, sila po ang nagpo-process ng crime scene. Sila po ang nag-preserve ng mga ebidensya within the crime scene at kumukuha ng mga ebidensya from the crime scene. Doon sa namin, meron ang basyo ng caliber 45 saka caliber 38. Doon po yung sinasabi ng SOCO doon sa report nila. At sa iba, wala pa yung mga ibang ebidensya, kaya kanina namin, inatasan natin yung ibang miyembro ng fact-finding team, kanya-kanyang trabaho para makuha na lahat yung mga report at magawa na din namin, maumpisan namin at matapos namin yung fact-finding report para i-submit na namin kay Chief PNP before the second Senate hearing. Director Nieres, Yes, sa impormasyong hawak po namin, nasa 30 yung bilang po ng mga babae na inaresto ng mga pulis dahil po dyan sa pagkikilos protesta na yan. Sir, ano ho ang status nila ngayon kung namomonitor nyo po yung sitwasyon, sir? Ito mga po, yung sa proseso ng kanina, yung mga narinig natin doon sa Senate Committee hearing, and no less than yung counsel ng mga rallyista ang nagsabi na yes, they are under custody of the law enforcement agency based on a valid resolution from the prosecutor's office. So ang ibig sabihin po nun, yung pinail po ng ating kapulisan na kaso laban po doon sa mga realista, nakitaan po ng probable cause at yun po ay pinaward na po sa korte. So from that flow of events, nakikita natin na yung kaso na pinail ng mga investigador dito sa mga naaresto, almost 81, ay sinabi ng piskalya may probable cause, proper yung arrest, kaya nagrekomenda ng piskalya ng bail bond sa bawat isa na 12,500. Bilang Pangulo, Director Nieres, para po sa mga kababayan nating sumusubaybay sa issue na ito, ano po masasabi nyo? Kailan po natin mailalabas yung final na resulta ng inyong pagsisiyasat, sir? Ito ang talagang target namin is before the next Senate hearing. I hope na makuha namin yon lahat ng ebidensya. Then kanina nililay na daw na namin yung format ng aming report at meron na rin mga dokumento na kailangan namin na dumating. Ito po yung sa amin is of course the soonest. Alam namin na gustong-gusto ng ating mamamayan kung ano ng resulta ng ating fact-finding committee report. At yung nakikita din namin yung kailangan na rin tapusin. At sa amin po, yung self-imposed na deadline po, siguro ang namin is 10 to 15 days matatapos po namin dito. Pero sabi ko nga kanina na yes, kunin na natin lahat ng mga kailangan na ebidensya. Kung yung transcript of records, quando magre-request tayo din sa Senate proceedings kanina, and we will request also yung mga findings ng other investigative agencies just like yung human rights. Meron na rin po kasi nag-imbestiga po, NAPOLCOM, and even our internal affairs service, nag-imbestiga din sila. At yun ang gusto naming makipag-exchange ng data sa kanila para at least sabi ko nga sa inyo is yung report namin is lahat ng side ay mako-consider po natin at hindi lang yung side ng kapulisan, gusto namin din yung side yung sa kabila para magkaroon ng acceptable at talagang makatotohanan na analysis and recommendation. Mga kapuso, ang head ng fact-finding team ng Philippine National Police, si Police Director Isagani Nieres. Sir, maraming salamat po sa oras nyo. Magandang hapon po. Maraming salamat.